Oktubre inyang milabas sa banwa, inyang megong pisala rin mialo ang opisyal at ahensya ng gobyerno, king pamanintong solusyon king mabayat at trapiko, king syudad San Fernando, Pampanga. Kaya rin na inining perala ng sulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH, king lokal kapanibalan ng syudad, ang makaparikil, king estado at integridad ring Lazatin at Dolores flyover, at king danen ni Jose Abad Santos Avenue. Agbangkang DPWH, alin na lakanuligtas adalanan do reni ring mga regulas sakin. May natural deterioration na lakas kanu ring strukturang bakal. Banong 2006 inimita lakadya in Dolores flyover, kabang 2012 naman in Lazatin flyover. Pauli na nini, balaw siya ang DPWH, kambe ang City Public Order and Coordinating Office o si POSCO, kiyang pamagbante karing may sabing tete. Huwag nating padaanan na ng malalaking trucks, lalong-lalo na sa gabi. Kasi ilang beses na kaming naglagay ng barrier dyan, binubunggo. So napaka-critical po niyan na kung sakaling kasunod tayo na bumabiyahe dyan at nagibayan tulay, sama-sama tayo lahat dyan. So that's why sa gabi, kailangan, sa araw at gabi, kailangan light vehicles na lang muna. Karing meging pamagpulong muna man king mga labasan, apis sa biyande muna man yung pamanalakad, king magsilbing permanenteng solusyon. Apin ni 1.59 kilometers a Dolores Lazatin flyover o viaduct. May kiadwayang lane ni Mingat ba at ating 42 spans at 41 piers. Ang cost ng project is 3.32 billion. So hindi kaya ng isang taon yan. So by 2025, maaring maasama na dahil sinabit na namin yan dahil urgent yung area na yan. So hopefully makapag-release ng pondo sa 2025 para masimulan na natin yung projects na yan. It's a game changer from the city of San Fernando. So complete po yan ng road safety, mayroon po yung mga solar lights. So, it's a nice viaduct. Samantala, mi daw nemo naman ng soil testing para king detailed engineering design na ni proyekto. Inyang milabas ang Biyernes, May 24. Ako, Inke Kaintalasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.